Mga senador, hati or divided ang opinyon patungkol sa panukalang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan. Hello, good morning mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Araw ngayon ng Sabado at pizza 22 na sa buwan ng Agosto mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. So breaking news po, isang senador po nagsabi na hati or divided pa rin hanggang ngayon ang opinyon ng mga senador. Kalahati daw pabor na i-postpone at ang kalahati naman ay gusto nang ituloy sa November 2, 2026 ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Iyan po ang ating nakitang latest na panayam kay Senadora Risa Hontiveros mga kapobre. So sinabi po niya na habang ang Kongreso ay majority ng mga congressman na ipagpaliban ang nasabing barangay at SK election, sa Senado daw ay hati or divided ang mga pananaw ng mga senador. Kaya hanggang ngayon daw ay hindi pa niya masabi ang definite na posisyon sa Senado mga kapobre. At para klaro at detalyado mga kapobre, panoorin natin tong panayam kay Senador Risa Hontiveros. Here we go. Nalilito is really the word. Alam ko na may several bills sa House of Representatives. So far, may isa pa lang sa Senate. And pag nagtatanong ako sa mga colleagues sa House, ang feedback nila ay mukhang suportado ng leadership or suportado ng majority members of the House na mag-postpone. Sa Senate, I think this divided pa ang opinion among us. Baka kalahati ay ituloy na natin, samantala ang kalahati ay i-postpone na nga. And up to 2 weeks ago siguro, yung isang very interesting sa akin ay may mga nagsasabi pa na yung source of confusion pa nila ay COMELEC mismo. Kasi sabi nitong isang kausap ko, parang wala pang body language ang COMELEC na nakikipag-coordinate sa iba't ibang grupo na dapat katrabaho nila to prepare, to make the actual preparations para sa isang BSK elections. It was only last week na lumabas sa balita si Chairman Garcia saying na kung daw mag-postpone, magkakaroon ng legal para consequences. So it sounded like a warning. So naghuhula na naman ang mga tao, is that an indication na gusto ng COMELEC na ituloy na? Kasi kung itutuloy na, then the concern is kailangan maghabol. Malapit na ang panahon, kailangan maghabol ng paghahanda. So I'm sorry that I cannot give a precise or definite answer right now dahil pati ang Kongreso ay maghabol ng panahon to really either come up with a bill postponing again or finally express the sense of the Senate or the sense of the House na hindi. Ituloy na po yan. So yan po, hati or divided pa daw ang posisyon ng mga senador sa usapin ng barangay at sangguniang kabataan postponement. So wala pa silang pinal na desisyon. Ang mga senador po mga kapobre ay busy po, lalo lang dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya hindi pa nila masyadong napagtuunan ng pansin itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pero sabi ni Senadora Risa Hontiveros, mayroon daw siyang narinig na
pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mukhang pabor ang komisyon na ituloy na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil sa sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magkaroon ng pag-question sa legality kung sakaling i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So sa pakiwari ni Senador Risa Hontiveros, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay pabor na ituloy na itong November 2 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At klinaro din ni Senadora Risa Hontiveros na isa pa lang daw ang bill na nakapindi ngayon sa Senado at ito ay ang bill na inihain ni Senador Chis Escudero. At malinaw po sa sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na hanggang ngayon po ay wala pa pong pinal na desisyon ang mga senador dahil sa kasalukuyan sila po ay hating-hati pa. Kalahati daw pabor na i-postpone at ang kalahati naman ay gusto nang ituloy. So yan ang ating pagkakaabangan mga kapobre sa committee hearing dahil nandoon na sa committee level itong panukalang batas na inihain ni Senador Chis Escudero. So abangan natin kung kailan ang schedule sa unang pagdinig sa Committee on Local Governance sa Senado mga kapobre. So yan muna ang ating quick update. See you next video. This is your Cap John Official. Bye-bye and God bless us all. Please support and please subscribe. Cap John Official.